Mga kapuso, kaugnay po sa binabantayan nating Bagyong Nika. Makakaprem natin live ngayong umaga si Miss Lori De La Cruz, Weather Specialist mula sa Pag-asa. Miss Lori, magandang umaga po. Magandang umaga, Sir Anjo. Naglandfall na po ba itong si Bagyong Nika? Well, sa ngayon po ay hindi pa po ito officially nag-landfall o hindi pa po natin nakikita na lumapat na yung kanyang sentro sa kalupaan. I-expect po natin anumang oras ngayon hanggang 10 a.m. pwede pong mag-landfall na ito between Isabela at Aurora. Northern Luzon lang po ba ang daraanan ng Bagyong Nika at saka malawak din po ba ang kaulupan na dala nito? Well, ang affected po nito is yung Northern Luzon and some parts of Central Luzon. So sila po yung mga lugar na pinaka-maapektuhan ng pagdaan nitong si Bagyong Nika. Kamusta naman po kaya yung magiging lagay ng panahon dito sa Metro Manila? Metro Manila, we're expecting po na sa araw na ito ay makakaranas din po tayo ng pag-ulan na tulad po ni Typhoon Nika. At ngayon nga po ay nakataas ang signal number 1 sa Kamaynilaan. So ibig sabihin, posible pa rin ang mga pabugso-bugso ng hangin. Miss Lori, ito linawin ko lang po, no? Paglabas po nito ni Bagyong Nika, may inaasahan po tayo na bagong bagyong papasok. So inaasahan po ba natin na itong buong linggong ito ay magiging maulan? Malaking bahagi ng Northern at Central Luzon ay inaasahan natin magiging maulan dahil nga po sa passage o pagpasok din ho ng panibagong bagyo at yung Visayas at Mindanao, sila naman po makaranas ng magandang panahon sa susundan. Ano po kayang posibleng magiging track ng panibagong bagyo? Based po sa ating advisory, posible na Northern Luzon din po ang magiging track nito o yung dadaanan. Pero sa akin may uncertainty pa dahil malayo pa po ito at nasa labas pa po ito ng ating area of responsibility. So ang ating advice sa public ay monitor sa mga updates ng Pag-asa o kung sa nasabing weather disturbance. Maraming salamat at magandang umaga po. Lori De La Cruz, Weather Specialist mula sa Pag-asa. Ingat po kayo.